konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, February 15, 2025. Ayan ho, mula sa Usaping Legal, ayan binabati ko kayo ng Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day ho sa lahat. Ayan, kahapon nga ho, no? At syempre, pwede pa rin ho tayong mag-celebrate ngayong weekend. May mga ibang mall ho na nakasale at talaga namang nag-extend ho ng operating hours para ho sa dami nga, no? Nung gustong pumasyal at kumain sa labas. Ayan ho, makapag-celebrate pa rin ho kayo ngayong weekend. At syempre, itong nagdaang linggo, nagsimula na nga ho, no, yung campaign para dun sa mga national positions, no, para sa mga senador at party list. No, tatalakayin ho natin yan maya-maya, yung tungkol sa mga party list ho natin. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Siyempre, mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto ho, sa Usaping Legal natin ngayong araw, nagsimula na ang 90-day campaign period para sa mga kakandidatong senador at party list representatives sa darating na eleksyon ngayong Mayo 2025. 66 na individual ang tumatakbong senador habang 156 na grupo naman ang tumatakbong party list. Sinabi naman ng grupong Kontradaya na 7 sa bawat 10 party list groups ang kabilang sa mga political clan, malalaking negosyo, incumbent local officials, may koneksyon sa gobyerno at militar. May mga nakabingbing kaso o hindi malinaw kung sino ang nire-representa. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 15, 2025, sa iyong palagay dapat na bang amyendahan ang party list system ng bansa? Sa iyong palagay, dapat na bang amyendahan ang party list system ng bansa? Mag-text ang inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto ho, para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang isa sa mga convenor ng grupong Kontradaya na si Professor Michael Pante. Magandang araw, Professor Pante. Welcome sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga po, Attorney Galang, at magandang umaga sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Professor, nagkaroon ho ng pag-aaral, no, yung grupong Kontradaya ukol sa mga party list sa ating bansa. Maaari nyo po bang talakayin yung naging resulta ho ng inyong pag-aaral? Okay. Sa amin kasi sa Kontradaya ay sinubukan naming suyurin talaga lahat
noong mga party list na kasama natatakbo itong darating na 2025 elections. At binusisi namin na mas mahirap pa nga kaysa doon sa nakaraang eleksyon dahil ngayon 10 yung minimum na nominees ng bawat party list. So bawat pangalan doon ay sinuyod namin, tinignan namin yung kanilang background, lampas pa doon sa nakadeklara sa kanilang mga certificates of candidacy, bagamat marami sa kanila ay walang masyadong impormasyon, pero tinignan namin primarily yung kanilang mga connection presently sa gobyerno, sa political dynasties, sa sangay ng police at militar, at sa big businesses, maging yung mga grupo na may mga medyo hindi ka panipaniwala o katakatakang mga advokasya. At yun na nga yung naging resulta ng aming pag-aaral, 86 doon sa 155 actually na party list groups ay hindi tingin ko maituturing, okay, maituturing na kinakailangang i-flag dahil nga dito sa mga partikular na aspektong ito na tila labag, tumataliwas doon sa diwa ng party list system natin batay sa ating 1987 Constitution. Professor, sa datos ho na inilabas nung inyong grupo, no, meron ho kayong parang sinasabi doon na 6 na kategorya ng party list groups. Ang inyong inaral, no, maaari nyo ho ba itong talakayin ho sa atin? Opo, yung 6 na kategorya ay 1, yung pagiging konektado sa political dynasty. Pangalawa ay yung koneksyon sa big businesses. Pangatlo ay yung koneksyon sa sangay ng pulis at militar. Pang-apat ay yung pagiging konektado nila, nasasakdal o kasalukuyang nililiti sa mga kaso ng korupsyon. At maging yung dubious advocacy ay tinitingnan namin bilang pang-5. At pang-6 ay yung mga individual at party list na halos wala tayong alam na impormasyon kung kaya't katakataka at kinakailangang i-flag din itong mga party list groups na ito. Alright, sir, dun sa panghuli ho, talagang yun kulang yung ibinigay nilang mga information o datos ho sa COMELEC, ganun ho ba? Opo, kasi parang kung ikaw ay talagang party list group na may genuine advocacy, siguro naman lilitaw ang iyong pangalan, ang inyong organisasyon o ang inyong mga nominees doon sa inyong mga proyekto, sa inyong mga nagawa ng advokasya the past few years. Pero kung walang lumalabas niyan, kahit sa simpleng internet search, medyo katakataka na kaagad yun. And sir, talaga nakakabahala yun kasi dapat meron silang mga programa, di ba, at advokasya man lang doon sa mga nakalipas na taon. Ito sir, Professor, base sa inyong pag-aaral, no, may mga nilabas din kasi ng mga survey, itong mga yung mga nangungunang party list na maaring makasecure ho ng seat dito sa Kongreso. No? Base sa inyong pag-aaral, ano ho yung klasifikasyon nitong mga kasalukuyang nangungunang party list groups na inilabas ng mga survey? Ayun nga yung isa sa mga highlights ng aming inilabas na ulat na nakalulungkot na karamihan doon sa mga nangungunang party list groups sa mga inilabas recently na surveys ay konektado mainly sa political dynasties. At tingin ko kung susuriin natin yan sa mga nakaraang eleksyon, medyo hindi na rin naman nakapagtataka na dahil sila ay konektado sa political dynasties, hindi rin mawawala na sila ay konektado doon sa mga incumbent na mga opisyal. At alam rin naman natin na madalas nagagamit yung pagiging incumbent ng mga opisyal na ito para magkaroon ng bentahe. Whether doon sa mga proyekto, magkakaroon sila ng magandang pangalan, ng magandang billing, doon sa kanilang mga koneksyon, magkakaroon sila ng mas magandang access sa mga pondo ng pamahalaan. At hindi pa idagdag na rin natin dito yung media mileage na meron sila dahil nga doon sa kanilang koneksyon sa malalaking pangalang ito. So para bang hindi mo na mapaghiwalay essentially yung traditional politics at yung party list system na supposedly ay kumakalinga, nagbibigay ng espasyo doon sa mga marginalisado. Ayun nga sir, parang nakakagulat din kasi na yun nga, may mga party list groups na kamag-anak din, no? Asawa, kapatid, anak, nung nakaupong politiko at sila din ang yung nominee nung party list ho na iyon, no? Eto sir, ano ho ba yung nakikita ninyong solusyon para hindi na ho lumala pa ang sitwasyon na ito ng party list system sa ating bansa?
tingin ko critical talaga na magkaroon ng isang batas na magbibigay linaw dito sa party list system. Kinakailangan talaga repasuhin yung mga patakaran para magkaroon ng malinaw na definisyon doon sa konsepto ng pagiging marginalisado. Bagamat kung iisipin natin, medyo malinaw naman yung sinasaad doon sa 1987 Constitution. In fact, naglista pa nga doon ng ilang mga partikular na sektor, gaya halimbawa ng mga magsasaka, kabataan, etc. Pero nakakabahala rin talaga yung nagdaang ruling ng Supreme Court, yung atong paglaom case, na sa tingin namin ay ito yung ginamit na lisensya ng maraming mga party list groups para kung hindi sila manalo halimbawa doon sa traditional system sa House of Representatives o kung hindi sila manalo bilang gobernador ng kanilang probinsya, ay gagawin yung party list system bilang backdoor para magkaroon sila ng isa pang tsansa. So siguro parang multiple fronts yung kinakailangan gawin doon. Mahirap rin kasing umasa na ang Kongreso on its own ay magpapatupad ng batas given na marami doon sa mga senador at kongresista ay nakikinabang sa party list system kasi nga ginugroom nila yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga anak na pwedeng ako tatakbo senador tapos ikaw tatakbo kang party list representative. So parang in the same way na nahihirapan tayong humanap ng enabling law para sa political dynasties, ganun din yung uphill battle na meron tayo sa pagrepaso sa ating party list law para talagang maging genuine representation siya na may hirap. So, meron kang legislative battle, meron ka ring judicial battle para nga hikayatin ng Supreme Court na baliktarin itong atong paglaom case, yung kanilang ruling dito para para hindi na talaga mapayagan yung ganitong klaseng pangdadaya sa party list system. And syempre yung front drain sa mass movement na siguruduhin dadami pa yung mga tao na pag-uusapan ito sa public discourse, mag-oorganisa para questionin nga yung ganitong klaseng kalakaran at magmobilisa para ma-pressure ang legislatura, ang hudikatura na talagang panghawakan yung tunay na diwa ng party list system gaya na nakasaad sa ating 1987 Constitution. Eto sir, follow up lang ho, no? Meron ho bang isinampang petisyon ho ang inyong grupo o nakatakdang iyasang pang petisyon ho para ho dito? Asa ngayon, pinag-uusapan pa lang namin yan. Gayon nga, kasi nakatutok talaga itong mga nakalipas na buwan. Nakatutok talaga yung grupo ng Kontradaya doon sa pagsisiyasat sa mga pangalan. Kasi critical muna yung datos. Bago ka makapaghain siguro ng maayos na apela o complaint, kinakailangan klaro yung datos. So pag-uusapan siguro namin muna sa loob ng grupo namin para talagang kapag naghain kami ng kung ano man ay talagang back up ito ng maayos at komprehensibong datos. Eto sir, panghuli na lamang ho, no? May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan para sa darating na eleksyon? Ang mensahe namin mula sa Kontradaya ay maging mapagmatyag. Ito naman yung palagi namin sinasabi sa Kontradaya na magmatyag sa iba't ibang forma ng pandaraya. At iginigit rin namin sa Kontradaya na yung nakikita natin na pandaraya ay hindi lang naman nangyayari yan sa araw ng eleksyon. Gaya na nakikita natin halimbawa na vote buying, na multiple mga flying voters halimbawa. Traditional yan na konsepto ng pandaraya. Pero sa amin sa Kontradaya, pinapalawak namin yung definisyon ng Kontradaya para yung mga mamamayan ay magising na may mga pagkakataon na dinadaya ng mga politiko yung mga butas ng ating sistemang legal para paboran ang kanilang sarili, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang interes. At isa sa mga halimbawa niyan nung pananamantala sa mga loopholes ng ating sistemang legal ay yung party list system. So ang aming hinihiling mula sa taong bayan ay maging mapagmatyag, mag-ulat ng mga ganitong klaseng balita, idokumento, kung po pwedeng ipasa sa Kontradaya ay willing kaming tumanggap ng ganitong klaseng mga field reports ng mga concerned individuals sa magbibigay ng dokumentadong ebidensya nang sa gayon ay maaksyonan ang mga bagay-bagay na ito at mailahad sa pampublikong diskurso.
Ayan ho, sana nga ho, no, maging matalino ho yung ating mga botante ngayong darating na eleksyon. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor Pante. Okay. Maraming salamat rin. At magandang umaga sa inyong lahat. Si Professor Michael Pante ang isa sa mga convener ng grupong Kontra Daya. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito ho, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Kaya ayan ho yung sagot natin kay Jericho Ferrer. Ayan ho, kung original ho bang Usaping Legal ito, yung nasa kabilang ibang istasyon ho ha. So meron hong may ibang programa ho no, nakalintulad nating pangalan. At syempre ho, nauna ho yung programa natin na may ganyang titulo. Kahit tingnan nyo pa ho ng 2020 pa lamang. At yung programa ho natin, yung titulong Usaping Legal, ang sabi nga ho natin kanina, rehistrado ho ito sa Intellectual Property Office of the Philippines, so IPOPHIL. Kaya hindi ho maaring magkaroon ng ganitong kahalintulad na pangalan o katunog. At ayan nga, syempre sinulatan na ho natin yung estasyon na may ganitong pangalan na programa. No? At hinihintay ho natin na talaga namang ibahin ho nila yung titulo ng kanilang programa. Ano, ang dami na ho nga nagko-comment ho sa inyo sa ating tanong sa bayan ngayong February 15, 2025. Sa iyong palagay, dapat bang amyendahan na ang party list system sa ating bansa? Ayan ho, happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page. Ito, sabi ni Don Bal, dapat alisin na yang mga party list na yan. Wala namang kwenta yan. Ay meron naman hong kwenta, no? Hindi naman ho natin nilalahat, pero yun nga ho, sabi ng Kontra Daya kanina, majority nga ho ng mga party list ay hindi naman nagre-representa ng mga mahihirap at marginalized sector ng ating bansa. From Rosana Sarmiento, yung mga pinapasahod ng mga Pilipino sa katerbang party list, tanggalin na yan mga kamag-anak mismo ng mga politiko para magstay sa government ang angkan nila. Ayan ho. From Glenwood, Calawod, ayan, correct, yung sinabi niya. Ayan ho. At syempre, coming naman ho from Bohol pa. Happy viewing sa mga taga Bohol from Darius Sarausa. Pabor po ako, Attorney Dan, na alisin ang party list system sa ating bansa. From Loon, Bohol. Ayan ho. Happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live, sa ating Radyo Pilipinas Facebook page at Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre ho, sa mga nanonood din sa kanilang mga telebisyon sa Channel 3 ho, sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Kaya ito, wag na ho nating patagalin pa. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita!
Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan nga ho, kahit nga ho yung Sagot Kita Ayan, may nakikita ho kayong ganyang programa sa ibang istasyon nga ho. No? Dito ho nanggaling yan. 2020 pa ho yan. 2023. At ayan nga ho, syempre, bahala na ho kayong humusgan yan. Eto, unahin na ho natin ang tanong mula sa cellphone. Eto, mula kay... Ito, from OC Estela. Good morning, attorney. Ask ko lang po kung yung agency po kasi namin hindi po nahuhulugan yung PhilHealth po namin sa loob ng 1 taon. 1 beses lang po siya nagbabayad. Tapos siya niya sa amin na wag daw kami mag-alala. Pag na-admit or gagamitin daw namin, i-chat lang raw namin siya. Tama po ba yun? Ay, hindi ho tama ho yan kasi dapat yung monthly contributions niyo ho ay hinuhulog ho sa PhilHealth. Ayan ho, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, monthly ho ang hulog dyan. Kaya nga ho, monthly ho tayong kinakaltasan para ho sa mga contributions ho na iyan. Kaya ayan ho, monthly ho yan dapat na hinuhulog. Kung di ako nagkakamali, every before 10th of the succeeding month, dapat ho hinuhulog yung mga contributions ho na yan. At hindi lang ho yung mga contributions ho na kinakaltas ho sa inyo, kasama din ho yung mga contributions ho ng inyong employer. Kasi ho, dalawa ho yan, may employee at employer's share. Kaya dapat yung parehong contribution ay hinuhulog ho yan. Kaya hindi ho basta-basta pwedeng sabihin na basta lamang ho kayo ay mag-chat na lang, no, at kayo ay nangailangan na admit ay saka ho iuhulog yung PhilHealth. Ay hindi ho pwede yun. Ay maaari ho kayong maharap ho sa mga kaukulang kaso yung inyong employer. At syempre ho, kailangan nyo magsumbong sa SSS, Pag-ibig o sa PhilHealth. At ayan ho, para ho magkaroon ng kaukulang reklamo ho, no, laban sa inyong employer na gumagawa ho dyan. At ang dami ho akong pwedeng gawin sa pondo na yan, maaaring pag-interesan, etc. ay mali ho yan. Kasi ho, pag nangailangan ho yung inyong empleyado, ay wala ho iyang mabubunot, no? At syempre, mahihirapan ho yan na makabawas ho nung bill niya sa ospital. Kaya ayan ho, wag ho natin gawin yan sa mga employer ho natin. Wag ho natin i-remit ho natin ng tama yung mga contributions. Pareho hong contribution ng inyong empleyado at yung employer contribution ho. I-remit nyo ho yan ng tama dito sa ating SSS, Pag-ibig at PhilHealth para ho naman sigurado may makuhang benepisyo ang inyong mga empleyado. Ito naman from Vicky Razo. Attorney, paano po kung higit 1 year na po ako? Hindi pa po ako regular tapos gusto po nilang ilipat kami sa agency. Kasi direct hired po kami. Tinatakot pa kami na pag di kami pumirma sa agency, mapipilitan na lang daw po kaming ma-end of contract. Ayan ho, madami hong gumagawa ho niyan sa kasamaang palad, yung mga hindi regular ang kanilang mga empleyado. Pero sa ilalim ho ng ating labor code at dun sa mga kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, ayan ho, kapag ho ang inyong empleyado ay lumampas na sa 6 na buwan, so 6 months na ho sa kanyang trabaho, at ayun nga ho, hindi nyo naman ho siya tinatanggal, at hindi nyo rin ho siya sinasabihan na kung ano yung kanyang mga pagkakamali o di kaya naman ho ay hindi siya regular, ay maaari na ho siyang deemed na regular na empleyado. At syempre ho, no, regular na employee ho yan, sinasabi ho na ating labor code kapag yung kanyang ginagawa ay usually necessary or desirable sa inyong usual trade or business. So, usually necessary or desirable sa inyong usual trade or business. So, ibig sabihin ho niyan ay mahalaga ho yung kanyang trabaho. Kung nyari, halimbawa ho ay kayo ay nasa negosyo ho ng pabrika, no? At isa ho siya doon sa mga nasa assembly line.
So ayan ho, ay dapat ho naman talaga irregular na empleyado siya kasi ho yung kanyang ginagawa ay kinakailangan ho para sa inyong negosyo o inyong sa kanyang employment nga ho, no? At syempre, yung regular ho natin, yung usual ho natin na probationary period, umaabot ho yan hanggang 6 na buwan. Kaya ho, after 6 months, ay kailangan ho, sabihan nyo ho yung empleyado, no, before mga matapos yung 6 months, sabihan nyo ho yung empleyado kung ito nga ho, ay kung siya nga ho ay maregular o hindi, o kung bakit hindi siya maregular. At ayun nga ho, pag lumipas na ho yung 6 na buwan at wala naman ho kayong abiso na siya ay hindi na maregular, ay siya ho ay tinatakda ng batas na isang regular na empleyado. At kaya dito ho, dun sa nagtanong ho sa atin, nililipat ho yung nililipat ho sila, no, as direct hire sa isang agency. At tinatakot sila kapag hindi ho sila pumirma ng kontrata ay maaari na ho silang ma-end of contract. Ay yung mga ganyan ho ay maaari ho yan pumasok sa constructive dismissal. So sa constructive dismissal nga ho, ayan ho, merong hong mga ginagawa ho sa inyo, yung inyong employer. Kagaya na nga lamang nito, ito pananakot nga ho ito, no? Para ho kayo ay mapilitan na mag-resign o tumigil na doon sa inyong trabaho. At kapag illegal dismissal naman ho, ayun ho, pag tinanggal ho kayo ng walang sapat na dahilan, wala hong due process. Kaya ayan ho, no? At yung parehong illegal dismissal at constructive dismissal, ayan ho, maaari nyo ho yung isampa, yung reklamo ho yan sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC. At kapag napatunayan ho na talaga kayong biktima na illegal dismissal o constructive dismissal, ayan ho, maaari ho kayong ma-reinstate o maibalik sa inyong trabaho at mabigyan ho ng back wages. At syempre, mabigyan pa ho ng kaukulang na damages. Kaya ayan ho, alam ho natin, mahirap ang buhay ho ngayon. Kaya lang ho sa ating mga employer ay tratuhin naman ho natin ng tama ang ating mga empleyado. At sila ho yung katuwang ho ninyo sa inyong negosyo. At kung wala ho sila, hindi naman ho tatakbo ang inyong negosyo, hindi naman ho kayo kikita. Kaya tratuhin ho natin sila ng tama, ibigay ho natin yung benepisyo na angkop ho sa kanila. At syempre ho dito sa issue ng regularisasyon, ang dami hong grupo na talaga namang nagtatanggol sa ating mga empleyado dyan sa issue ng regularisasyon. So sana ho ay tayo ay maging maingat para ho tayo ay hindi maharap ho sa mga kaso. Ano, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan o komento sa ating cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Ngunit at pakikinggan, mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito, happy viewing ho sa lahat mga nanonood sa ating Facebook live stream. Ito ho, from Aleja Adora, thank you Radyo Pilipinas. At syempre ho kay Roel Rama, sabi niya i-abolish na ang party list system ng bansa. At kay Dave Nalsiman, pabasa naman po ng aking Facebook page. Baka mayroon po kayong idea, sana po malaman nyo po ito. Hindi lang ho klaro kung bakit ho kayo inargabyado, no? Paano ho kayo inargabyado? Sinasabi nyo ho dun sa page niyo, maaari nyo pa hong i-detalye ho yan para mabasa ho natin ng mas maayos. Dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Yung mga nag-text ho sa atin, nag-message, babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff, Sir Rolly Bumatayo at Sir Julian Aliston. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa rin sa Radyo Pilipinas muli. Ako po si Attorney Danny Galang, mag-ingat tayong lahat.